Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sabado de Gloria. Tama ba? Sabado de Gloria. So ayan, mag-update tayo ngayon mga idol. At medyo malulupit, matitindi yung trending news natin ngayon mga lods, no? So ayan, tapos magbabasa tayo ng comment mamaya mga lodi, no? So bago tayo mag-start, mga idol, alam nyo na, bago nyo panoorin yung video, kaya pag play nyo, di ba pipindutin nyo yung play, pindutin nyo na rin yung like. Ganun lang yun, libre lang naman yun mga idol, di ba? Basic na basic lang yun. So ayan, so mag-update na tayo. At syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung ating BitGet. Grabe. So mamaya titignan natin to kasi head and shoulder pattern. O ayan, head and shoulder yan. Shoulder, head, shoulder. O ayan, so syempre ano to, invert head and shoulder. So pabaliktad. So dun yung paa niya dito. Dito. So usually, mga idol, pag head and shoulder, syempre, ang direkta niya pag ganyan, no? Kasi parang bubuo ng tao yan eh. O, di ba? Ganyan. Pera na lang kung nakataas yung kamay niya. Pag nakataas yung kamay niya, taka na, durug tayo. Mga idol, no? Tinaas niya yung kamay niya. No. So, head and shoulder, inverse head and shoulder. So, syempre, kung sa mga chart mga TA nila dyan, alam nila yan, no? Na medyo paganto yan, mga idol, no? At parang naisip ko tuloy, safe yung aking position, no? Kasi yung position ko, nasa yung aking liquidation o yung stop loss natin, kasi nasa dulo ng ulo, kumbaga nandito sa puyo. nandito sa puyo yung ating yung ating stop loss eh. Ayan, no? Nandiyan siya sa puyo. So, dito siya banda. Ayan, yung kulay red na guhit. So, ibig sabihin, kung yan, naabutin pa yan, mga lodi, bago man lang siya bumaba doon, babalikan niya pa to. Hindi na head and shoulder yan. 'Di ba? Kumbaga, cancel na agad yung head and shoulder pagka ganyan, no? Magkano na lang tayo, Pantene. Rejoice. Huwag na tayo mag-head and shoulder. 'Di ba? So, ayan yung ating sa chart. So, ligtas pa. So, wala naman nagbabago sa profit natin. Naglalaro lang siya sa 6-7 lagi. 6,000 tsaka 7,000 naglalaro lang siya doon. No, mga idol, hindi naman yung 66 natin, no, na margin, 64 na lang. Ilang araw na ba to? Kailan ba to? Hindi na alam kailan to. Kailan natin pinosisyon to? May date ba dito? Unrealized. Yeah. Kung makita. Bali, hanapin na lang natin mamaya. So ayan, ito yung ating sa mga wala pang crypto exchange diyan, gusto mag-trade, magbodega, mag-aaral ng trading, no? Meron demo trading dito, o gusto mag-trade kahit di marunong, may copy trading diyan. Madali lang po matutunan, friendly user po o newbie friendly. Yung ating BitGet, napakadali lang, basa-basa lang, parang ano lang 'yan. Basic application, panis, no? So, ayun yung ating chart dito, update natin sa BitGet natin. So, ngayon mag-update na tayo ng mga news. So, dito muna tayo sa trending news, mga idol. Kanina, pagkagising ko, nakita ko itong post ni Vincent. Sabi niya rito, what the F, sabi niya. What the F just happened? The press were just escorted out of the White House during a press conference. Mga idol. So, siyempre, nag-research tayo, nakita natin etong video na to, no? Ito. Nung nagsasalita si Donald Trump, para kasing may nagkagulo, mga idol, no? Check natin, Ay, lakasan ko lang konti. Ayan. It would be a great danger. Yeah. So narinig niyo, sabi, press out. Si JFK, ay tama ba? Ano lang, nakatingin lang siya. Pero ang nangyari diyan, mga idol, merong bata, no? Ano niya, granddaughter ba tawag niya ron? Yung kasi parang apo ni Trump, nahimatay, mga lodi, no? Ayan, no? His 11 years old granddaughter, Philomena painted. She has recovered and last I heard is doing well. So okay na po, no? Kasi nung una, syempre, hindi natin alam walang
walang balita mga idol no? So nung napanood ko kasi to, wala pa yung reply dito ni Tom ulit. So ngayon lang ulit, no? So ngayon lang siya nag-update. So nalaman natin na yung apo ni Trump na himatay sa sobrang ganda ng speech niya daw, mga idol, no? So ayun, pero okay na po ngayon si Philomena, no? Get well soon, Philomena. Ayan. So ayun yung mga trending, kasi nagte-trending yan. Syempre, hindi yung news natin, di ba? Parang yan, matindi yan So ito naman, kung naaalala nyo mga idol, sabi ni Jerome Powell, hindi niya ako kayang i-fire. Sabi niya kay Trump, 'di ba? Sabi niya ito, Jerome Powell just said that Trump can fire him because it's not allowed under the law. Grabe, no? Ang init-init na, nagkakape pa ako. Hindi kasi ako sanay, hindi ako nagkakape. So ayun, sabi ni Jerome Powell, no? Parang ang lakas ng loob niya. Hindi mo ako maano, pare. Sabi niya, pare, wag mo akong wag mo ako, sabi. Doon ka, hindi mo ako mapa-fire. Kahit na sino ka pa, presidente ka pa. Pero he knows that side of the law. No, sabi nito ni nung parang lawyer. But what about stealing money from people? Is that allowed under the law? So kasi ganito 'yan, mga idol, no? Hindi nga siya pwedeng i-fire ng presidente o kahit na sino. Pero once na merong matuklas ang kababalagan sa kanya o meron siyang mga kabulustugan na ginagawa, pwede siyang tanggalin. No? O kung hindi niya na nagagampanan yung kanyang trabaho, sabi nga. Pero okay naman si Jerome Powell. Kaya lang, kung merong iskandalo na pwedeng ikabit sa kanya, alam niyo yun, parang dito sa Pilipinas, tataniman ka ng issue, 'di ba? Para masira ka at pwede kang gawa ng issue para tanggalin ka sa sa pwesto. So ganoon yung pwede mangyari. Kaya pala sabi ni Trump nung nakaraan, no, hindi. Pag ginusto kong tanggalin siya, matatanggal ng mabilis 'yan, 'di ba? Sabi ng ganoon ni Trump, 'di ba? Tagalog pa nga pagkakasabi niya, naintindihan ko 'Di ba? Pero siguro alam ni Trump o merong alam si Trump na pwedeng issue na magpatanggal kay Jerome Powell. So ganoon 'yun, mga idol. Kaya medyo malakas yung loob ni Trump na sabihin. Kaya siguro inaano pa muna ni Trump yan. Parang binabantaan niya pa. Pinaparinggan niya muna. Oy, gawin mo yung trabaho mo na mabilis. Sundin mo ako. Parang ganun. Sundin mo ako. Parang ganyan. Sinabi kong cut ng rates. Ganun, di ba? Kasi kung hindi, nako, papalitan kita dyan. Tatanggalin kita dyan. Pero sabi niya, you can fire me. Parang ganun. Di, tignan natin. Sabi ni Trump, tignan natin. Diba? So kung pag sinabi kong tanggal ka na. Meron akong video mo na gumawa ng issue lang no. So ganun 'yun. Ganun yung mangyayari. No, ayun sa tingin ko kasi parang ganun yung sinabi nitong lawyer mga lodi, no. Kumbaga may issue ka ba ng stealing money? Yari ka ngayon pag meron kang issue niyan, mga idol, no. Tapos ito, tinag ako ng ating mga malulupit na si Kevin Afilio na mga audience natin. Shoutout kay Kevin. Meron atang hindi pagkakaunawaan o LQ o tampuhan o katsukaran yung mga developers ng Shiba Inu na si Satoshi Kusama at si Kiko Maching. Ano pangalan niyo? Kiki. Si Kiki. Mga idol, no? So check natin to. Sabi ito, medyo nalungkot ako dito kasi alam niyo naman, love ko yung Shiba Inu. At meron akong balak talaga na bumili ng SHIB, no? Meron pa akong balak na bumili ng SHIB Pero wala pa akong pambili ngayon, pero bibili ako niyan. Nag-iipon pa tayo, mga idol 'Di ba? Kasi kung titingnan niyo yung asset natin dito sa iniipon natin, nasa 80k na. 80k na. Mga idol, kasama na yung kasama na diyan yung trade natin kasi asset to So kasama na diyan yung nasa futures trading natin. No, kapag natalo tayo doon, mababawasan yan. Ganun yan, no, mga lodi. So, nasa 80 na. So, ang bala ko kasi 5 coins. So, kailangan maging 100k to para to 20k yung natin. Tawag dito, i-investan natin na to 20k. So, nag-iipon ako ng 100k. Pero yung karamihan pa ng ating asset dyan is nasa XRP, yung 63k. Pero, okay na ako dito sa XRP Kahit na i-invest ko na to sa iba, okay na ako kasi meron akong XRP sa Trezor, no? Okay na ako sa Trezor ko. Okay na yung XRP ko doon, medyo sapat na 'yon para sa akin. No, na isa na akong
Hibi. Di ba may ranking yung yung sa XRP? Pag worm ka, isa lang yung XRP mo. Pag shrimp, mga 10 ba yun? Hindi ko na makita eh. Tayo hibi. Yung hibi, yung mga may late na isda, ginagawang kokoy. So, ayun, no? Saan na ba ako? Charagis dyan. Saan yung news natin? Si Kiki, ayan, mga idol, no? Sabi ko nga, bibili pa ako nitong SHIB. Sabi dito, after Satoshi, a reflection from the front lines of Web3. Ito, hindi ko maintindihan to kung nag-aaway ba sila o sinisiraan niya ba si Satoshi, mga idol. Nasabi niya kasi dito, there are moments, para kasing to yung mga words of wisdom yung mga pinagsasabi niya rito eh. There are moments in a man's life when he is forced to look beyond the veil to see not just what is. Sabi niya. But what must be understood, sabi niya. My encounter with Satoshi Kusama was one such moment. Painful, revealing, but perhaps necessary. Sabi niya, necessary. Web3 is not a playground. It is a battlefield where the idealist builders and the visionary marketers stand on opposite cliffs, divided not by morality but by method, no? So medyo malalalim yung mga binibitawan niyang bars, mga idol, no? Higop lang ang kape. Ayan. The marketer seems the word not as it is, but as it could be. They craft dreams in language so simple even a child could buy in. They invite the crowd. They summon beliefs. No? They spark revolutions. Sabi niya. The builder, ito yung daw yung the marketers yun, yung sinasabi niya. So, the builder naman, on the other hand, lives in the trenches. They create, they grind, they refuse to speak in half-truths because their truth lies in the work. Yet often, tragically, their silence is mistaken for failure. Their brilliance buried under layer of misunderstanding. So, yung mga builder kasi, tulad nila, halimbawa, sila Satoshi, sino ba, nilito kasi ako kay Satoshi Kusama, tsaka kay Satoshi Nakamoto, ayun, butik, puro mga Japanese name eh. So, sila, kumbaga, hindi sila masyadong nag-i-speak. No, kasi once na nag-i-speak sila, parang, half-truth na agad yun. Pansinin nyo sila, sila David Schwartz. Yung mga developers ng XRP, pag meron silang sinasabi, o kaya si Elon Musk, pag meron silang tinitweet tungkol sa isang bagay na binibuild nila, nagkakaroon agad ng hype. 'Di ba? O dinidesisyon na nila agad o kung ano man to, oy, ano ba 'yan? Ang nag-tweet si ganito, si ganyan, no? O 'di ba? So nagkakaroon ng misunderstanding minsan, 'di ba? Pero kapag hindi naman sila nag-tweet, 'di ba? Oh, their silence is mistaken for failure naman. 'Di ba? Syempre, pag di sila nag-tweet, di sila nagsalita, nagbi-build lang sila, nagbi-build, yung mga tao naiinip, walang naririnig tungkol sa kanila, parang sinasabi, wala na yan, tahimik na, wala na, hindi na ano yan. Hindi na legit yan, benta na natin. Parang ganoon, di ba? But a true movement, a project that lives, breathes, and endures must be both, no? A heart that beats with vision and a hand that builds with care. Ang lapit na mga bars niya. And yet, among them hides the most dangerous force of all, the scammers. O, yan, the scammer daw, mga idol. No? Hindi ko alam kung pinaparinggan niya dito si Satoshi. Ewan ko pero mukha namang hindi. Parang iba yung mga pinapaliwanag niya eh. Kasi pinapaliwanag niya yung the marketer, the builder, and the scammer. They wear the mask. No, ayun nga kasi nakamask si Satoshi. They wear the mask of the marketer, speak the language of opportunity, and feed on our hopes. But make no mistake, they do not sell vision. They sell control. They do not want to build. They want to own you. Not just your money, but your mind, your trust, and your future. I've learned, I bleed, and I've chosen. It was a big lesson. But I will not be silent in the face of deception.
I will not stop until we build a world where creators are respected, communities are protected, and truth is louder than greed. Between builders and marketers, that's where I truly want to be. Sabi niya, parang ano to? Parang gawa ni Grok, no? Kaya ni ChatGPT. Sobrang tindi. So ito, ang points ko rito, mga idol, no. I'm not sure kung kung si Shaitoshi yung pinaparinggan niya, kasi sabi dito nung idol natin na nagtag sa akin, this is the current issue of Kiki and Shib. Just read the post of Deb. So, may sumagot sa kanya dito, si Kiki rin. Kiki, no, siguro nasa community ng Kiki. No, si ano pangalan niya? Si June Rich na lang. Ayan, si June Rich, nasa community siya ng Kiki. So, sabi niya rito, no issue about Kiki and Shib. Only Shaitoshi Kusama and Kiki. So, ayun nga mga Lodi, no? Hindi yung mismong Shib. Yung Shib kasi yung token eh. 'Di ba, yung coins, no? Si Shaitoshi yung developer. So, ang may issue yung developer, wala dun sa may mismong token. Ayun yung sinabi niya rito. So, itong Kiki naman kasi mga idol, hindi ko kasi alam tong Kiki na to, mga Lodi. Siguro NFT to. Kasi parang ito yung mga pusa-pusa, oh. Hindi ko alam to, wala akong idea dito. So, nagkaroon sila ng LQ, no? So, kayong bahala dyan, ha. Pero ako kasi kung tatanungin nyo ako, Jeblo, sa mga ganyang news, halimbawa, yan, nabasa mo, medyo parang negative yung sinabi kay Shaitoshi. Bibili ka pa ba ng Shib? Ako, nasa plano ko na kasi yan, mga Lodi. Hindi ko nga sinasabi yan, eh. Basta, ngayon lang kasi may nagtag sa akin na itong news na to. Nasa plano ko pa bumili niyan kasi isa yan sa mga una kong hawak. So, ang pinaka-priority ko talaga na bilhin sa mga susunod is Doge and Shib. Yung Doge kasi tsaka Shib, pangsugal ko na to kumbaga eh. Kumbaga, sa mga coins na hawakan ko, XRP, XLM, HBAR, Cardano, ayun yung mga gusto kong bilhin eh. Kaya nga 5 eh. Ang tawag dito? XLM pala, yun. XLM, HBAR, Cardano, Doge, tsaka Shib. Yung Doge tsaka Shib, ayun yung pangsugal ko na yun. Kumbaga, ayun yung pinaka high risk, no? Parang sa lahat ng mga hawak ko, ayun yung high risk na hindi ako masyadong umaasa na magtatagumpay. Pero once na magtagumpay yun, ayun yung parang mas magpa-profit ka kaysa dun sa tatlo. Kasi mga meme coins yan eh, di ba? Yung Shib tsaka Doge, no? So, ayun lang yung ko. Pero hindi ibig sabihin na bilhin nyo yung mga sinabi kong coins, mga idol. Sa akin lang yun, ha. Plano ko lang bilhin yun. No, wala pa nga ako nun eh. Kumbaga, plano ko pa lang, mga idol, no. So, hindi pa ako bumibili. Pwede pa magbago yung isip ko sa mga susunod na araw. Pero dahil nga dito sa news na to, yan, nasabi ko na sa inyo, no. Yung plano kong 5. Kaya nga gusto kong maging 100k eh. No, yung asset natin dito. Pag nag 100k to, yun, sakto 5 yun, tigto 20k, 20,000 sa Cardano, HBAR, XLM, Doge, tsaka sa Shib. Tigto 20 sila. So, wala na akong XRP dito sa BitGet. Nandun na lang sa Trezor, kumbaga. Parang ganun yung mangyayari, no? No, ayan. So, ito na. Ito na. Mag-news na tayo ng medyo sa crypto na, ay sa ano na to. Hype na to. Bullish news, kumbaga. US-China deal is coming. So, ito daw yung mga pwedeng mangyari at makatulong para mag-pump yung market. US-China deal, no? Kapag nagkasundo yung dalawang presidente ng US at ng China, pag nag-peace bomb na yan, no? Alam na. Rate cuts are coming, mga idol. QE is coming, and we will see the biggest bull run ever by the end of 2025. So dito parang parang napatapik ako sa dibdib nung pag mga sinasabing end of 2025 kasi dun yung ating yung ating strategic date sa end of 2025. So eto nga, tanungin natin kung kailan yung QE. Hindi kasi natin alam kung kailan eh. My big estimate is that QE will start by October to November of this year.
O, mga idol sabi ko sa inyo, yung ating time na tina-target is bare months ng 2025. At ang sa akin nun is talagang last quarter. So ako kasi nagsimula ako September eh. September to December yung sa akin, no? Doon ako magdi-decide, mga lodi, no, na mag-take profit na sa September to December. So pasok siya dito sa aking date, yung October, November, nasa gitna pa nga, no? So that means 2017 style pump which can start by the end of year and goes into the Q1 of 2026. So etong 2026 na first quarter, isa rin to sa bumabagabag sa akin, mga idol, kasi nga ang plano ko end of 2025. Kaya lang marami akong nabasa tsaka na nakita ng mga yung parang chart dati na aabot ng 2026 yung bull market, no? Kasi nga parang ngayon dapat bull run, pero sa tingin mo parang hindi. So parang nag-a-adjust yung timeline, no? So kung aabot man siya ng quarter 1 ng 2026, may kita natin yun. Hindi natin alam. So doon nga ako na niisip ko kung papaabutin ko pa ng 2026 ng quarter 1 o mag-i-stick ako dun sa plano ko ng last quarter ng 2025, no? So baka kasi pagsisihan ko di ba? So ano lang tayo, wala namang perfect timing talaga pagdating sa crypto. Yung top di mo mahulaan, pero kailangan ma-convince mo yung sarili mo na kung saan ka nag-take profit, doon na yun, okay na yun. Masaya ka na ron kahit ano pa mangyari, di ba? Tapos I still 100% believe that BTC will hit 150k or 200,000k. Ethereum will hit $7,000 to $10,000 and we will see a utility alt season. Basahin nyo utility alt season. So may mga utility na coins. Ayan, yung sinasabi niya dyan Currently, we are in a shakeout and boring phase where most retail exits the bottom because of fear and panic. So tama to, mga idol, no? Nandito tayo ngayon sa shakeout. Medyo naiinip yung mga tao, no? Kasi aminin na natin, mga lodi, wag na tayo maging plastic, no? Lahat tayo pumasok sa crypto para mag-take profit o magkapera, yumaman or something. Di ba? Ngayon, nakikita natin yung market, ang boring. Makita mo, ganun-ganun lang, ilang buwan na, ilang linggo na, ganun-ganun lang, Pwede kang mag-trade, no? Mag-scalping kung magaling ka. Pero kung hindi ka marunong mag-scalping, nag-spot trading ka lang, mabuboring ka sa ganito. May kita mo, ano ba yan? Nag-negative ako. Uy, na ako, break even na ako. Uy, tumaas ako onti. Uy, nako, bumaba na naman ako. So, may inip ka. So, dito na si shakeout yung mga retailers o yung mga paper hands kung tawagin, mga idol, no? Please don't be one of those impatient. Hold what you bought. Only utility token. Nako, sinabi niya. Only utility token. Avoid leverage and at the end, you will win. No? So, ayan Ako, hanggat maaari. Nagle-leverage kasi ako, trading. Pero, hindi naman ganun kalaki. Ngayon, hindi ganun kalaki. Becoming a millionaire in crypto is not a game of luck. It's a game of patience and holding. No? So, ayan mga idol matindi-tindi ang sinabi niya dyan. So, sana meron kayong mga natutunan dyan. So ito naman, doon tayo sa XRP news. XRP price ay a message. Ano ba ito? Bitin ko. XRP price ay massive pala. Massive rally as speculation builds that the Federal Reserve may allow US banks to use the Ripple network. Nako, ito mamaya may malupit tayong news dyan. Nako, makaka-excite. Mga idol, if this happen, XRP could surge to as high as $20. Pero yung mga gantong prediction ng price, medyo negative ako dyan, no? Hindi pas ako dyan, hindi ako naniniwala sa mga tawag dito, prediction nila ng price, lalo na yung mga sobrang laki, 50,000, 60,000, no. Pero sky's the limit kasi pag nagtagumpay kasi yung Ripple, mga idol, kaya hindi ako naniniwala sa price. No, tapos ito naman, ito. Sabi dito, basahin ko na lang yung caption niya. XRP will not be replacing SWIFT. No? Both will complement each other. So parang magiging sila, partner, mga idol, no? So check natin pakinggan natin.
And that is what XRP is changing. Instant clearing, instant settlement, so all of these transactions can happen at the speed of light. Listen up to this. There's a discussion surrounding crypto replacing SWIFT. So we did speak earlier where you mentioned that it's not necessarily about replacing SWIFT, it's about complementing it. It's the exact vision I just laid out. They're not in competition. They're partners. They're cooperating to build a new system, cutting out the correspondent banks. Thank you so much for coming in. So, parang ang sinasabi kasi, yung iba kasi sinabi, wala, papalitan ng Ripple yung SWIFT, no? So, sa tingin ko rin kasi hindi ganun kadali yun, mga Lodi, kasi OG na yan. Kumbaga, ilang dekada nang ginagamit yung SWIFT, tapos bigla ka nang darating, papalitan mo sila. So, parang hindi, di ba? Parang ang mangyayari, magiging partner sila, tapos tutulungan ng Ripple yung SWIFT na maging advanced, no? Kumbaga mag-upgrade sila ngayon, no, sa pamamagitan ng Ripple. So ganun yung mangyayari, ganun yung sa tingin ko rin na pwedeng mangyari, mga idol, no? Ito naman yung System Research, mga Lodi, no? Ito yung mga prediction nila. No, kasi ito talaga yung System Research na to, follow ko to. May mga prediction na kasi sila na tumatama yung mga nakaraan, mga dati, di ba? Pero ngayon, ito yung prediction nila. Sabi ko nga, hindi ako masyadong sang-ayon dito. So, BTC daw, 370k. No, ako, mag-i-predict pa na hindi na. Ako kasi parang negative ako na sa akin Hindi ako sure pero wag na nga, yaman na. XRP naman, 37 to $50 daw. XLM, naku, grabe XLM, $7. HBAR, $4. So, ayan. Litecoin, $500. Ethereum, 7,000. Hyperliquid, $420. Partcoin, grabe naman si Partcoin. 33 daw. So, Dogecoin daw, $3. Grabe. Itong XNO, hindi ko alam to. And yung pahabol nila na Sol na $730. Mga Lodi, no? Ako, sabi ko nga, hindi na ako magpipredict ng mga ganyan, mga idol na mga price. Hihintayin ko na lang kasi medyo malaki yung, kumbaga, hindi ko alam yung magiging price kasi, pero alam ko natataas. Ganun, no? Alam ko siya natataas pero hindi ko alam yung price niya. No, kaya yun, negative tayo dyan. At ito, pakinggan nyo to, mga Lodi, pakinggan nyo to mabuti. So, think of it as a palette. Okay, this is your de-dollarization palette. You got the ruble, you got the yuan, you got XRP, and you might have a couple of others over time. That's your palette of de-dollarization options. Okay, I think XRP is going to be, they just announced in the BRICS that they're going to use it as a transition bridge currency. Not in heavy volume, and I think, and as they use it, we might see the XRP coin go up in value. I've been saying for a long time, I expect it to go up in value, and then they're going to increase the market cap, and that will allow them to square their market cap, increase their number of coins, increase their market cap, and square their total. It's going to be one country after another that uses XRP. Now, I did a consult call. It was somewhere around May, I think. It was a guy from Qatar. And he said, Jim, I'm an Arab, and you see my Arab name, and his English was perfect. And he said, I want you to know that I spend a lot of time in Saudi with my business. He was involved, let's just say he's involved in the support equipment for the oil and gas industry. He was not an oil pumper. He was not a gas pumper. He was in the equipment. He said, I spent a lot of time in Saudi, and I spent a lot of time in Bahrain. And, we don't pronounce it right. It's Bahrain. Bahrain. Okay. He said, Bahrain is really interesting because they allow liquor in bars. They allow dancing in discotheques. They allow bikinis on the beach. And they got some ladies who take it all off in certain strip clubs. I'm sorry. Gentlemen clubs. Yeah, they're gentlemen. I forgot. He said, they're using XRP all across the Persian Gulf. And I said, tell me where. He said, you see it on cell phone bills. You see it on water bills. You see it on electricity bills. I said, okay, so the utilities. He said, yes. That was the initial introduction. He said, it's several monarchies in the Gulf. And I said, how about for contracted business? He said, yes, that has begun a few months ago. I said, tell me if this is a typical kind of example. There's a construction site. There's a lot of different construction suppliers, and the cement supplier bills like hundreds of thousands of dollars in XRP. He said, yes, they've begun to do that. Individual contractors are billing with XRP, payment in XRP.
I said, okay, so this is a trial. And I said, and UAE is behind this. They're the ringleader. They're the manager. They're the band leader. They're in charge of setting it up, trying it out, requesting it, researching it. He said, yes. I said, I heard they spent $230 million setting up the digital architecture for the Gulf payment system. He said, yes, that's true. UAE is the leader. And I said, well, wouldn't it be interesting if France announces that they're going to be buying UAE oil or gas or LNG, and a quarter of the contract will be paid in XRP? He said, Jim, I really think that might happen. I agree with you. XRP. So ayun mga Lodi, no? So ginagamit na siya, no? Sa UAE. Lahat mga idol, no? So kung titignan niyo to mga Lodi, February pa to, 6 2024. So magtatanong kayo ngayon, ba't ganun? Hindi pa rin tumataas yung XRP. Bakit Bakit hinuhold yung, kumbaga, bakit hanggang $2, $3 lang, hindi man lang lumilipad? 'Di ba? Ang daming sinasabi, ang daming yung good news, ang daming yung sinasabing utility, pero di naman lumilipad yung XRP. So ito, pakinggan nyo to mga idol. Malalaman nyo kung bakit nakaplano, no? Nakaplano yung XRP. Kumbaga kasama siya sa plano ng mga bangko, mga malalaking kumpanya, no? Ito, pakinggan nyo to mga idol And there was another frivolous lawsuit of Ripple Labs by the U.S. government. It's, David, just to slow them down. Just to slow them down, sabi, no? They're just kicking the can down the road. They're just slowing the pace. Because the banksters are not ready. And They're not ready. I'm going to make a bold comment, and it's just in my own vernacular. So yung mga bankers, mga idol, yung hindi pa raw ready. The banksters are good at fraud and murder. They're not good at software engineering. Yeah. Okay, there are lots of precedents. Like Neil Keenan was murdered and replaced. He was all about the old bonds, the gold-backed bonds. They murdered people left and right. They actually murdered somebody, a source of mine. They murdered a close friend of his in Europe, and it really shook up my friend. The banksters sued. Ito. Simula dito mga idol, pakinggan nyo mabuti. Banksters sued XRP and Ripple Labs in order to buy time, not so much to hold them back as to, well, it's two motives. One, to hold back the development of the Ripple Labs, but it didn't work because they're still working. And the other motive is to buy time in order for the banksters to develop something in a similar manner with the intellectual property so that they can match Ripple and say. So, nakita niyo yun mga Lodi. Yung una, kaya nila ini-slow down nila yung Ripple para, ulitin natin, putik, nakalimutan ko. And the other motive is to buy time in order for, as to, well, it's two motives. One, to hold back the development of the Ripple Yon, to hold back the development of the Ripple. Labs, but it didn't work because they're still working. And the other motive is to buy time in order for the banksters to develop something in a similar manner with the intellectual property so that they can match Ripple and say, we've got our own Ripple. So, ayun, no? Yung pangalawa, ino-hold nila yung Ripple, ini-slow down nila para makagawa sila ng sarili nilang technology na katulad ng Ripple. No, na sabi na, meron kaming ganyan katulad ng sa inyo, no? Hindi namin kayo kailangan gamitin kasi nakagawa kami ng katulad na technology ng sa inyo. So, pero ano nangyari? We don't need your Ripple, but they failed. They failed. And now Yeah. they're saying, we need your Ripple. So ngayon, kailangan na ulit nila yung Ripple, 'di ba? So hindi namin kaya. Hindi namin nagawa yung technology nyo. Kaya nga yung mga nagsasabi na, may mga nag-comment sa akin na ngayon lang maganda yung Ripple, ganyan-ganyan. Pero may lalabas na mas maganda diyan katulad niyan, ganun, di ba? So isipin niyo 'to mga idol, mga bangko na yan, kumbaga nag-hire na sila ng pinakamalulupit na kayang gumawa ng ganung katulad ng Ripple, pero nag-fail sila.
hindi nila nagawa, 'di ba? Pero sa Ripple lang talaga yung pinaka-original mga idol. We're going to make a deal with you. We're going to have a timetable. We're going to have a schedule. It's going to be 18 to 20. Sabi niya dito, we need you, Ripple, no? Hindi namin kaya, kailangan namin kayo. In a similar manner with the pagkado. intellectual property so that they can match Ripple and say, we've got our own Ripple. We don't need your Ripple, but they failed. They failed. And now they're saying, we need your Ripple. We're going to make a deal with you. We're going to have a timetable. We're going to have a schedule. It's going to be 18 to 24 months. We've got a span of time, and it is our accord. It's proof that the banksters failed in developing a similar system to XRP, and the same thing happened with Reggie Middleton. They failed in developing the building blocks for the digital financial structures that include banks and bond markets and stock market. It's the whole works. So, in a sense, their fate is sealed. Their fate is sealed, and they bought in to the digital system. And there was another So sinabi dito mga idol, similar manner with the intellectual property so that they can match Ripple and say, but they fail. dito. And now they're saying, we need your Ripple. We're going to make a deal with you. We're going to have a timetable. We're going to have a schedule. It's going to be 18 to 24 months. So, kailangan nila yung Ripple, kailangan nila ng schedule 18 to 24 months. Alam niyo kung kailan yun mga Lodi, and sinabi niya rito November 23, 2022. So kung magbibilang ka 18 to 24 months, kasi halos katapusan na ng 2023 to eh. Diba? So halos ngayon yun mga Lodi, 2025 mga idol, no, yung timeline na yun. Nagigets nyo ba mga idol, mga Lodi, mga malulupit kong audience? No, yung 18 to 24 months mga Lodi, ngayon na yun, no? Kasi 2022 niya to sinabi. No, kung bibilangin natin, yun na. Ngayon na yun, 2025. We've got a span. Yeah. So, sa mga nagtatanong, no, yung mga nagsasabi na ang tagal-tagal na ng XRP, 7 years nang natenga yan. Oh, di ba? Natenga sa 0.5, tapos ngayon hanggang $2 lang yung kinamit. So, sila yung mga hindi alam, hindi nakakaintindi ng sitwasyon ng Ripple o kung ano yung ginawa sa Ripple at kung ano yung plano, no, na pwedeng gawin ng Ripple, mga Lodi, o kung ano yung ibibigay nila. No, yun yung matindi ron eh, mga idol eh. No, so, ngayon, kung sabi ko nga, kung kayo, kasi kung nagre-research kayo sa XRP, sa Ripple, malalaman nyo yan eh. Pero kung nakikinig lang din kayo sa mga content creator, kasi usually yung mga Bitcoin Maxi, pinapakinggan yan yung mga Bitcoin content creators, no? Yung mga ibang naman kasing Bitcoin content creators, walang sasabihing matino yun sa XRP. Kasi ang binibuild up nun is yung tawag dito Bitcoin, no? So ganun yun mga idol, no? So ngayon, nasa inyo na yan kung ano yung sa tingin nyo sa news natin na yan, no? Ako bullish yan. Tas ito, mga Lods, no, pakinggan nyo rin to. Kasi yung sinasabi nila na hindi naman ano yan, hindi naman tataas ng ganung presyo yan. Dito ko na-realize na tama yung sinabi niya na hindi siya tungkol sa price. No, hindi siya tungkol sa presyo kung gaano kalaki yung magiging presyo niya. Kaya nga sabi ko simula ngayon, hindi na ako magpipredict ng price ng XRP eh. I think I've been pretty transparent up to this point. But I had another dream, and I suggest that you repost the video so that I don't have to reiterate this to a bunch of people that are like, I didn't see the vid. Okay, yeah. Well, here it is, so I'm not doing it again, and I'm not commenting it either. I'm not going to put it in the comments. You either watch this video or you don't get it at all. It's very frustrating to have these people come at you and try to bully you because, oh, your portfolio is garbage. I have more money than you. All this different. Oh, how can it go to what you're saying? Oh, your dreams are trash. You don't know me. I have my own convictions. So here's the dream that I had. We were watching our portfolios. I know I was watching my portfolio, and I know that I don't have a lot of money. But I was watching my portfolio go up to hundreds of thousands of dollars at rapid speeds to millions. I remember selling at $8 million, and I'm like, should I have sold? And I saw the numbers keep going, and I'm like, oh my gosh. I felt so bad because I was like, I should have held.
because I could have, and we're talking millions of loss selling early. But here's the thing. I wanted to talk about something that's like XRP Ledger, XRPL in the future. How does that relate to $73,000 per XRP coin? How is that possible? Because people come to me and they say, well, there's not enough money in the world. Grok it right now. There's not enough money in the world, right? To make that happen. But that's the low-level thinking that I'm trying to steer you away from. You're not understanding. It's not how much money is in the world. If all of tokenization is on the XRPL, XRP Ledger, the base layer, the foundation is XRPL, and everything in the world is built on it, it's not how much money is in the world, it's how much is the earth valued at. What is the value of the earth? XRP is the Amazon, and that's not hyperbolic. It is the Amazon of the blockchain. So there. What is it? 3-minute video. Not a big deal. All your attention spans should be able to handle that, hopefully. And I don't have to do this. I could have kept this dream to myself. I could keep this all to myself if I want to. But I didn't. Ganda ng t-shirt niya, no, mga idol. So, ayan, mga idol, no. Lodi. Pa ba? Ano pa ba mga pwede nating hanaping news ngayon? Punta tayo sa Watcher Guru. Ford suspends shipment of Ford 150 trucks and others cars to China. President Trump says he's had nice conversation with China and it's going very good. Nako, nag-uumpisa na ata mga idol tas ito yung isa ngayon, no? White House says President Trump is studying whether he has the ability to fire Gary Gensler. Ay, hindi. Chairman Jerome Powell. Marami kasi nagsasabi na sunod na si Jerome Powell kay Gary Gensler, no? Pero ano sa tingin nyo? Goods kaya kung mapapalitan si Jerome Powell? O okay naman yung performance niya, mga Lodi, no? So wala naman kasi tayong alam sa kanya, no? Pero pag may nilabas sila Trump na parang baho niya para matanggal siya, doon natin malalaman yan, mga idol, no? So ayan. Ayan yung mga nakalap kong news ngayong umaga. Nasaan na si Jack? Napin ko nga. Ito muna, Cointelegraph tayo. Cointelegraph, check natin ang mga news dito. I think we're gonna see a race towards countries adopting Bitcoin. No, ayan, si ZZ, no? Ako mga idol, kung tatanungin nyo, wala akong beef, no, sa BTC. Gusto ko nga magkaroon ng Bitcoin, Mukha lang kasing nagkakaroon ako kumbaga nagkakaroon lang ng bias kasi XRP yung paborito ko. Hindi porkit paborito ko yung XRP, galit ako sa BTC. Hindi po, no? May motor nga akong BT, may sticker nga ako kay Ragnar na Bitcoin, may t-shirt nga akong Bitcoin, 4 no? So, kung yung mga nagsasabi na gustong mga idol, hindi kasi matik na yan Yung Bitcoin nandiyan, hindi na yan mawawala kasi siya yung una, hindi na siya mawawala. Mga idol, napakadami na ring mga billionaires ang naka-invest dyan sa Bitcoin. So, hindi nila papabayaan na mawala yung Bitcoin. Understandable na yun, mga Lodi. Pero, ang sa akin kasi ngayon is yung XRP is, yung utility niya is napakaganda. Yung technology ng Ripple, napakaganda. Kaya niyang isolve yung malupit na problema ng buong mundo, no, sa kanyang technology. 'Di ba? So, ayun yung magandang nakita ko sa XRP. Pero hindi ibig sabihin na, na ayoko sa Bitcoin. Gusto ko rin magkaroon ng Bitcoin, mga idol, no? Huwag kayong tiyungak mag-isip, no? Yung iba kasi yung kulit mag-isip So ayan, basa na muna tayo ng comment nyo, mga idol, no? So punta tayo dito. Medyo maaga tayo nag-update 4 years that kasi Bitcoin has lost. Tayo hindi busy. Ayan. Basahin natin si Allen. Union Bank idol for HBAR sila. So ayan. Yung secretary ngayon ng DICT, si Henry Aguda.
Dati siyang CEO ng Union Bank. Siya yung nagbigay sa akin ng book na Opening the Archipelago, The Story of Blockchain in the Philippines. So, sana nga mas maraming Pinoy o yung mga leaders natin pagdating sa financial makita yung ganda ng crypto at ma-adapt ng Pilipinas, no? Sana ganun mangyari. Si KKK, boss, Jeb, yung B-Chain at SEC coins, okay lang ba na mag-invest doon? Yung B-Chain, mga Lodi, maganda yan. Kasi kung pag-aaralan mo yung B-Chain, napakaganda rin yan, mga Lods, no? Pero kasi nagtataka ako, ang tagal ko ring hawak nito, no? Pero naniniwala pa rin ako na magpapump yung B-Chain, mga Lodi. Yung SEC kasi wala na ito sa BitGet, Wala na ito, kaya hindi ko, check natin, meron na. Meron na. Ba't parang nung dati wala to? No? Dali, check ko nga dito sa ating spot. Dali lang, Dati wala nito, Narinig ko na rin to kay Boss Robo. Kaya lang nung una ko narinig kay Boss Robo, chinek ko sa BitGet, wala. Ewan ko ngayon. Meron na pala. Ba't sa spot wala? No? Ito nga siguro kaya naisip kong wala. Kasi sa spot wala Ba't ganun? Tapos sa futures meron. Futures trading. No? Ba't ganun? Ang gulo Bale, alamin natin yan. Pero kung tinatanong mo ako na goods yan mga Lodi. No? Pero siyempre, research nyo sa inyo. No? Do your own research pa rin. Nag-buy high yan si Da Vinci. No? Kaya pinopromote niyan BTC. Naipit sa BTC yan. Si Kalbo, no? Yung kahapon. Ayun, shoutout sa'yo, idol Si Ben, si KKK. Si Sabior Hodel Pepito. Boss Jebs, ano kaya magandang bilhin na cold wallet yung meron na lahat ng coins? Depende mga idol marami kasi. Depende kasi yan, may mga kasi yan may mga version. No, kung pupunta ka sa ating punta ka dito sa ating description. No, so makikita mo dito yung cold wallet link. Ayan click mo yan, mapupunta ka dito sa CryptoBilis, mga Lodi, no? So, pag pumunta ka sa shop, ayan, makikita mo yung mga unit. May Trezor, may Ledger, may SafePal, may Tangem. Ayan, iba-iba, Pag kinlik mo yung Trezor, may makikita ka mga version yan, mga Lodi, no? Ayan, Safe 5, Model T, Keep Metal. Yan, no? Ang binili ko kasi dito, mga Lodi, yung Trezor Safe 5. Ito yung binili ko Tapos plus 1,000 pa yan kasi dun sa may tawag dito. Insurance ba yon? Basta meron yan plus. So ito yung binili ko. So diyan, okay na yan. Meron sa akin kompleto na to Kaya lang kasi meron dito yung mga Trezor 1, itong Model 1, 4,000. Yung mayroong mga ibang coins na wala dyan, mga Lodi. Kaya mas maganda, pero hindi lang Trezor pwede ka rin naman pumili sa mga ibang unit ng Ledger. Pwede ka rin pumili dyan, marami ding version yan. Ayan diba? So punta lang kayo dyan sa description ko, pwede nyong pag-aralan tong mga to. Tapos check nyo sa bawat unit kung anong coins yung gusto nyo, kung wala dyan kung marami ba. May malaman nyo naman yan pag sinearch nyo sa Google kung ano yung mga coins na hawak nila, mga Lods. No? Ayan. Si Sabior Hodel. Si Sabior Rodel pala, Pepito. Kuyang Travel, ang daming paniwala sa mga AI. O nga po So si Ronin Padilla. TJ, wag masyado pa na XRP, boss. Picoin ang magsasalba sa atin sa crypto world. Pero XRP to the moon,
Anong browser mo, Kuya Jeblo? And okay ba mag-open sa incognito habang nagtitrade ng... Ay, hindi ko pa na try mag-trade sa incognito, mga lodi. No? Wala, hindi ko pa na try eh. Dito lang tayo sa Google. Ay, sa browser natin. Yun lang. Ayan. Ito lang tayo. Lumang-luma na itong background ko. Consensus 2025 News Idol. Wala pa akong alam dyan. Pwede nating search yan. Sige. Great Britain Pound. Okay. Great Britain Pound pala yung GBP. Salamat sa iyo, Raul. Sinanggote. Ayan, shout out. Tsaka si Slap Soil Adventure. Jeremy Cruz. Kaya sinabi ni Da Vinci na bumili tayo ng BTC kasi mas marami na ang holdings niya ng Bitcoin. Whale na yan si Da Vinci at influencer na siya. Kaya inoobliga niya na ang mga XRP Army na bumili ng BTC kasi nalulugi na yung BTC at mas marami na ngayon ang XRP Army. Lugi na siya. Pababa na kasi ang BTC ulit. No? So ayan, pag nag-altcoin season, ayaw nila magkaroon ng altcoin season kasi ayun yung signal na pababa na yung Bitcoin at maghihintay na naman sila ng 4 na taon para tumaas ulit yung Bitcoin. Kaya ayaw nila magkaroon ng alt season. Mga lodi, galit sila dun. Si Degs, Degs Sense Channel, ayan, shoutout sa'yo. Si Ninoy Taduran, shoutout. Si Chico, Bouquet Tan Pulinal, ano to, account ng business nyo to, idol Boss Jeff, Great Britain Pound po, ayan. Ayan, so ayan, salamat sa inyo sa mga nagsasabi. Sa akin din to the Pluto, shoutout boss watching from Saudi Arabia, no? Grabe dyan pala sa Saudi, ginagamit na XRP. Idol, no? Salad Channel, shoutout sa'yo. Daming uses ng XRP. Sana mag 73k din ang XRP. Siguro sa future, pero hindi ko alam kung ngayon yan. Medyo baka matagal pa yan, mga idol, no? Pero hindi yan imposible, mga lodi. Pero hindi ngayon, matagal pa yan. Hindi ako sure. Alam ng negro na yon na back to the $1 ang Bitcoin. Gusto lang ng negro. Grabe ka naman sa negro. May team din ako Take profit. Kahit ano gawin nyo. Ito maganda tong comment nito ni Biyahe kay Cristo. Tangina, ginamay pa si Jesus Christ Kahit ano gawin nyo, Bitcoin pa rin ang leader. Iba talaga ang unang nagpasimuno. Hindi naman tinatanggi yan. Alam nyo, nakakapagtaka, no? Na parang ako lagi ko sinasabi sa'yo, hindi ko inaaway yung sa Bitcoin kayo lang nagsasabi na inaaway ko yun. Mahirap yan talunin, hindi naman siya tinatalo tinatalo ba namin? Mas pabor ang majority sa Bitcoin dahil alam nyo naman ang tao seloso. Pagkakilala nila umaangat, hihilahin pababa, laging babarahin ang Bitcoin. Until na walang clear yung sino talaga Satoshi Nakamoto, kaya okay. Ayun yung mga naririnig mo tsaka nababasa mo sa internet, sa social media, no? Samantalang si XRP kilala ang mga taong nasa likod kaya madaling kainggitan. Talunin muna nila ni XRP sa Ethereum bago siya lumaban kay Bitcoin. Lapit ito naman si MJ Gaming na alam lagi ang bottom. Kahit $5 load, hindi yan naabot yung cycle lalo na. Alam niyo ito in-screenshot ko na to, no? So sana andito si MJ Gaming kapag nalampasan natin yan, mga lodi, naging ganyan. Sana wag lang siya mag-reason out, no? Baka mag-reason yun, hindi kasi kaya lang naman tumaas yan kasi ganito may ganito na umani. Kundi naman pinartneran naman yan, wala naman yan kaya lang naman tumaas yan kasi tumaas yung Bitcoin baka gumanong ganun no? Magkaroon ng reason. So, okay lang yan. Basta na-screenshot na natin yan. Walang volatility ngayon. Araw. Yan. Sobrang bagal ng charts. Yan. Si Dennis Dosui yun. Parang nag-scalping to. Iba ka na, Boss Jeblo Penduko. Sino to? Laplacian Coordinate. Shoutout dyan. Skylab. Shoutout sa'yo, idol. Si Ronanal, Boss Jeb, mukhang mapiplip ata ni XRP si Ethereum. Hintayin na lang natin, mga lods, no? Kung malaki kukunin ipapalo mo si Crypto Moto Lods. Ano?
kung malaki kukunin, i-follow mo si Crypto Motolods. Hindi ko naintindihan yun, idol Baka may sinabi ba ako na na tungkol diyan, nakalimutan ko na. Dapat lang 'yan. Sipain na si Powell, babagal-bagal sa rate cut, sabi niya. Si Freeman. Juanito, idol, pa-shoutout naman po. Toshi Army, salamat Idol Jebo. Toshi Army, shoutout sa inyo. Sabi ni Juanito Domingo. O yan Toshi Army. Magandang araw sa inyo. Salamat sa pagbahagi. O, isa kang AI, remove ka na. Pag mga ganyan, nagtatagalog na ngayon yung mga AI Nagabihan ka, Boss J. Kanina pa ako nag-aabang. O yan. Si Jess9 Vlog. Shoutout sa'yo. Medyo umalis kasi kami kahapon. So ngayon, yan, maaga tayo ngayon. Hindi naman maaga. Sakto lang. Good night. Shoutout, Boss Jeblo watching. Habang duty sa clinic, akala namin wala kang video today. Oy, si Michael Martyr. Ayan. Anong clinic yan, idol? Anong kwento mo ako, anong clinic yan? Baka mapunta tayo dyan. Shoutout kayo mga katrabaho mo dyan. No? XRP lipad na para naman makabili ko ng Honda Winner X. Maganda ba yan? Honda Winner X. Google natin. Baka maganda Ba? Pwede Kaya lang di ako mahilig sa mga ganito Ang hilig ko kasi parang mga pang scooter type Sa bagay si Ragnar. Si Ragnar kasi mukhang PCX Pero JetX yun. No? Okay, pero maganda rin yan, mga Lodi. Solid. Parang parang tawag dito, click. Puta. Puro puro bot Hindi ko napapa. Ang dami niyan, ang dami ko nang binuran yan, meron pa rin. Si Chico, ayan, present lagi, boss, kahit mahal na araw. Ayan, shoutout sa iyo. Money works for me, ginabi, boss Jeb, shoutout from Korea, boss. Yan, shoutout sa mga taga-Korea, tsaka kay Ching Jong hindi. Ano ba yun? Meron akong idol na dun na sa bagay kasi dati pa ako nanonood ng mga Korean movie. Nung hindi pa uso yung Korean movie sa Pilipinas, nanonood na ako niyan. Tawag dito, yung may sassy girl, yan. Gusto ko yan dati. Tsaka yung ano ba yun? Basta yung may sassy girl, yung lalaki doon, kamukha ko yun nung bata ako. Yung bida doon, sabi ng mama ko yun Ayan. May sassy girl. Tsaka marami ako napanood dati na Korean movie, pero hindi pa sikat yung mga Korean movie dito Ang mga palabas pa lang dito, mga Maria Mercedes Yung mga yung mga hindi Korean, tawag dito, parang mga Espanyol pa yung mga telenovela dito nun. Nanonood ako nun. Tapos, yun, nagustuhan ko yun. Magaling sa drama yung mga Korean movie. Mahilig ako manood nun, bata pa ako, mga idol. Mahilig ako sa movie. Overtime ka ngayon, Boss Jeff, si Kevin Magno. Shoutout sa iyo. Ayan, no? Naalala ko tuloy yung mga ibang napanood ko. Meron pa akong napanood yun din bida yung bida sa may sassy girl na lalaki. Ano ba yun? Crazy for You ba yun? Nakalimutan ko Yung yung nalagaan niya, kumbaga magkababata sila, tapos bandang huli hindi sa kanya nagpakasal sa iba. Pero may reason. May na ako May spoiler na, wag na nga, yaman na. May pag-asa ba si OM, Kuya Jeblo? May hold ako 2K coins, nabili ako. Ayan. Pwede naman, kung may tiwala, pwede pa naman yan, mga Lodi. Sa tingin ko lang angat pa yan, pero nasa inyo yan, kasi pera nyo yan Yan, pinayuhan ka tuloy ni Lakay. Ako hindi ako magsasabi kung bibili kayo, ibibenta niyo yung mga asset nyo bahala kayo dyan. May 6-7 market down, last buying ng crypto, sabi ni Ramil of W Vlog. OFW Vlog. Ayan. So, shoutout sa mga OF. Alam niyo si Madam Opel, ganito din yung sa GC namin, yung kanyang picture, ganito din. Ano bang picture to? Check ko nga, ano bang nito? Kay PRRD pala to. Ay, ganyan din kasi yung ni Madam Opel sa GC namin So, shoutout sa inyo mga OFW.
Kayo ang mga tunay na bayani ng Pilipinas. Ayan, no? Watching from Caloocan, kala ko wala po kayo update ngayon. Like and done, si Pilhabi, shoutout sa'yo. Jonah Bell, hi Idol pa din. Hi Idol, di pa din nauna sa comment. Oh, ayan. Medyo marami kasing mabibilis na mag-comment eh. Pag may pag-asa pa ba, may pag-asa pa yan. So, the cycle, hindi pa ngayon. Oh, ayan. Bahala kayo dyan kay MG. Tanungin nyo kasi kung saan yung bottom. Junel Nael, shoutout sa'yo. Ayan, si Clabis. Ginabi na update natin, Idol. O nga, mukhang susunod na yon. Si Clabis pala nagsabi nun. Na mukhang susunod na kay Gary Gensler si Jerome Powell. Wala na yung SEC, yung PED naman. No? Sunod dyan yung IRS. No? Ayun yung mga gusto nilang tanggalin eh. Si Joar Cruz, shoutout sa'yo. Si Jim Lazarete, grabe, nagalit na sa... Lazarte, nagalit na sa akin. O, tagal mo, kanina pa kita hinihintay. Sorry na. Grabe naman to si Idol, di na hintay ka lang konti. Si Tux, ayan, shoutout sa'yo. Si JBB at si Ghost. Ayan, si Ramil ulit. O, ayan, si Ramil pala unang-una. Oh. Grabe, shoutout sa'yo, Idol So, ayan mga Idol, kita-kits tayo bukas. Update ulit tayo. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Meron kayong mga natutunan, meron kayong mga na-realize tulad ng na-experience ko kagabi nung inulit ko yung Passion of the Christ. Inulit ko yung Passion of the Christ. Grabe na iba yung dating na sa akin. Hindi katulad ng dati. Pinanood ko yung college ako mga Idol. Pinost ko pa nga sa Facebook yun sa mga nakapollow sa akin na panood nyo. Ay, nabasa nyo siguro yun. Nung college ako, pinanood namin yun. No? Ang daming tao nun. Tapos, mga nakatayo na lang kami kasi, dati ganun Wala namang seat dati. Dati pwede tayo-tayo So, nakatayo kami. Tapos, pero nandun kami sa gitna. Yung may tukurang kami, di ba? Kumbaga, nakatayo kami. Hindi naman kami nangangawit. Pero, nung pinanood ko yun, parang sa hype lang Parang, naisip namin, panoorin natin to kasi sikat to, at saka uso to ngayon, mahal na araw. No? Kasi, namin nun may, kahit na walang pasok nun, magkakasama kasi kami kasi may banda kami dati. Nagpa-practice kami ng mga banda nun sa college kami. So, yun, baka kasi may tanong, wala nang pasok nun Hindi kasi may banda nga kami nun. So, yun, nod kami. Tapos daming nag-iiyakan doon sa part na dito na sa part na to. Ayan ayan dyan. Tsaka yung lumapit si Mama Mary kay Papa Jesus. Ayan dito. Grabe. Daming nag-iiyakan. Tapos di ako masyado nanonood no kasi may kasama akong basit Kaya lang hindi pa si boss yun. No, may kasama akong chicks doon pero hindi pa si boss. Yung mga kabanda ko pa dati. Hindi ako masyado nanonood. Pero nagandahan na ako siyempre kahit pa paano nanonood naman tayo. Nagandahan na ako, tapos sabi ko, ang ganda. So, yun na. Kasi nung mga ilang linggo, nabalitaan namin, naban na siya sa Pilipinas, sa mga sinihan. Sabi ko, buti na lang napanood natin, no? Sabi ko, ganun. Tapos yun, tapos parang nakalimutan ko na yung movie na yan. Tapos kagabi, nakita ko sa Netflix, pagbukas ko ng Netflix, kasi nga syempre mahal na aras, pinanood ko ulit, seryoso, tulog na yung mga lahat Ako na lang yung gising. Grabe nung pinanood ko. Naiyak nga ako ng konti Naiyak ako, tindi. Ang dami ko naisip, ang dami ko na-realize, mga Idol. No, na halos din labas na sa istorya. Kumbaga sa mga sitwasyon. Sa mga sitwasyon na nangyayari, iniisip ko yung mga experience ko dun sa sitwasyon niya. May ganito akong the same. Hindi naman the same, basta yung sitwasyon lang the same, no? Parang ganun. Tapos kung ano yung pwede kong gawin, ganun. Basta ang dami, mixed emotions, kumbaga. So, ang ganda nito. Ang galing ni Mel Gibson. Sa mga hindi nakakaalam, si Mel Gibson yung director niyan. Ayan, si Mel Gibson. And then, ang pinakamalupit na artistang idolo ko na si Jim Caviezel. Ayan, mga idol, no? Naging idol ko rin to sa sa Count of Monte Cristo na movie. Ang galing niya rin doon. Pero, dito pala talaga siya sobrang galing. Damandam ako yung sakit Habang sinasaktan siya, nararamdaman ko May kislot ako Nakapagaling ako.
Grabe, panoorin nyo yan mga loading. Ganda niyan. Meron yan sa Netflix. So ayun, nagkwento na ako. So ayun, kita-kits na tayo bukas. Mga idol, no? Bukas ulit. Maraming salamat sa mga... Like nyo yung video natin. Ayun lang, okay lang ba? Like nyo yung video. No, libre lang yan. Sa mga gusto ng ganitong content, subscribe na kayo sa channel natin. Huwag nyo kalimutan yung mga wala pang crypto exchange. Yan, BitGet tayo dyan mga idol. Kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At WhatsApp mga idol.